Breaking news! Nakita na sa mga satellite photos kung saan nakapwesto ang mga invincible nuclear warheads ni Putin. Ang larawan mula sa satellite ng posibleng launch site para sa isang nuclear missile na sinabi ni Vladimir Putin na invincible ay nagpapahiwatig na ang Moscow ay patuloy sa pag-deploy ng weapons doon, ayon sa isang eksperto sa nuclear forces ng Russia. Gayunpaman, sinabi ni Pavel Podvig na masyadong maaga pa upang malaman kung ang discovery ng US researchers sa lokasyon para sa bagong nuclear-powered Nuclear-Armed Cruise 9 M370 Burevestnik missiles ay nagpapakita na ang Moscow ay nag-increase ng kanilang nuclear weapons capabilities. It tells us that the system is apparently getting close to some kind of an operational deployment because it does look like an operational site, ayon kay Podvig. It's too early to say that things are actually deployed there, but it appears that it's moving in that direction. Iniulat ng Reuters na sa pamamagitan ng mga images mula sa commercial na satellite firm na Planet Labs, natuklasan ng dalawang Amerikanong scientists ang isang construction project na katabi ng isang nuclear warhead storage facility na kilala bilang Vologda-20 at Chebsara sa halos 300 milya hilaga ng Moscow. Ang Burevestnik na may NATO codename na SSC-X9 Skyfall ay isang nuclear-powered cruise missile at isa sa mga susunod na henerasyon ng armas na inilabas ni Putin noong March 2018 nang ipagmalaki ang halos walang hanggang range nito at kakayahan na iwasan ang US missile defenses. Sinasabing may range ito ng mga 15,000 milya kumpara sa 11,000 milya para sa Sarmat, ang pinakabagong ICBM ng Russia, Intercontinental Ballistic Missile. Sinabi ng Reuters na ipinakita ng larawan mula sa satellite ang 9 na horizontal launch pads na kasalukuyang nasa ilalim ng konstruksyon na matatagpuan sa 3 grupo sa loob ng mataas na raised barriers o berms upang protektahan ang mga ito mula sa anumang aksidente o pagsabog. Ang mga berms ay konektado sa mga kalsada patungo sa mga posibleng mga gusali kung saan posibleng serbisyuhan ang mga missile at ang kanilang mga bahagi na nagpapahiwatig sa isang malaking fixed missile system para sa Russia, iniulat ng Reuters. Ang mga larawan na ipinost sa X, dating Twitter, ng Radio Free Europe journalist na si Mark Krutov na sinasabing kuha noong 2022 at 2023 ay nagpapakita ng konstruksyon ng launch site. Nakipag-ugnayan ng Newsweek sa Russian Defense Ministry para sa komento nito. Karaniwan nang itinatabi ng Moscow ang mga nuclear payloads para sa land-based missiles malayo sa mga launch sites maliban sa mga nasa kanilang deployed ICBM force. Ang paglulunsad ng Burevestnik sa Vologda ay magbibigay daan sa mga nuclear-armed missiles na itabi sa kanilang mga bunkers. Ibig sabihin ay maaari itong ma-launch ng mabilis, ayon sa Reuters. Gayunpaman, sinabi ni Podvig na hindi malinaw kung talagang magdadagdag ito ng kahalagahan sa kakayahan ng Russia. Ibinida ng Pangulo ng Russia noong 2018 ang sistema bilang isa na maaring maglabas o makaiwas sa mga depensa laban sa missile at sa ilang aspeto. Totoo ito dahil hindi ito lilipad sa vacuum ng kalawakan kung saan gumagana ang mga depensa laban sa missile. Sinabi rin ng mga eksperto na ang nuclear-powered engine ng Burevestnik ay maaaring magkalat ng radiation sa daan nito na nagre-resulta sa panganib ng pagkalat ng kontaminasyon sa paligid ng rehiyon kung saan ito inilunsad. Bagaman, sinabi ni Podvig na maaaring natagpuan na ng mga engineer at scientist ng Russia ang paraan upang malutas ito. Isang mahalagang pagninilay dito ay kung ang armas na ito ay gagamitin sa isang pagtutol na pag-atake sa isang nuclear war. Ang uri ng radioactive dust na maaaring ilabas o hindi ilabas sa atmosphere ay maaaring ang pinakamaliit na alalahanin ng lahat, dagdag pa niya. Pumunta naman tayo sa tanong na ito. Bakit nga ba biglang naisipan ng Ukraine na sugurin ng Russia? Ang digmaan sa Ukraine ay tumatagal na ng mahigit 2 taon at kalahati at wala pang senyales na matatapos ito. Pero ilang linggo lang ang nakalipas sa 875 araw mula nang simulan ng Russia ang kanilang full-scale invasion. Nagawa ng mga Ukrainians ang isang bagay na nagbago
sa takbo ng buong labanan. Noong August 6, 2024, binaliktad ng Ukrainian Army ang kwento ng digmaang ito sa pamamagitan ng pagsimula ng kanilang sariling paglusob sa Russia. Sa unang pagkakataon matapos ang mga taon ng depensang labanan sa kanilang sariling teritoryo, lumipat sila sa papel ng pagiging invading army. Maaga ng umaga, matapos ang linggo hanggang buwan ng tahimik na paghahanda, tumawid ang Ukrainian Army mula sa Sami Province ng Ukraine patungong Kursk Province ng Russia sa isang malaking sorpresa na hanggang sa oras ng paggawa ng video na ito, halos walang resistance na nakaharap. Mga 15,000 Ukrainian soldiers at daan-daang armored vehicles ang sumakop sa Kursk Province ng Russia at nakapag-advance sila ng halos 20 milya patungo sa 40 milyang lapad sa loob ng bansa sa unang 10 araw ng pag-atake. Nasakop nila ang higit sa 70 villages ng Russia at nagkaroon sila ng kontrol sa isang area na humigit kumulang 1,000 square kilometers, katumbas ng laki ng Hong Kong. At kahit na parang maliit lang ito, napakabilis ng kanilang pag-usad kumpara sa mga nangyayari sa ibang bahagi ng digmaan sa nakaraang 2 taon ng mabigat na trench warfare sa silangan. Para sa konteksto, sa loob lamang ng unang 10 araw ng kanilang opensiba sa Kursk Province, nakuha ng mga Ukrainians ang halos kasing dami ng teritoryo mula sa Russia na nakuha ng mga Russians mula sa Ukraine sa buong taon na ito mula Enero, sa kabila ng malaking halaga ng buhay at kagamitan. At paano naman hindi nakapaghanda ng maayos ang army ng Russia para dito? Paano naging isa sa mga pinakakilalang turning points sa pinakamalaking digmaan sa Europe? Mula noong 1945 ang mga kaganapang ito. Para maunawaan ang mga sagot sa mga tanong na ito, kailangan muna nating malaman kung paano umunlad ang digmaan sa Ukraine para sa magkabilang panig nitong nakaraang taon mula sa simula ng 2024. Ang second half ng nakaraang 2023, nagsagawa ang Ukrainian Army ng malaking counter-offensive operation laban sa mga Russians, particular sa southern Zaporizhia province na ang layunin ay makalusot sa Russian lines at makarating sa baybayin ng Sea of Azov para hatiin ang Russian-occupied parts ng Ukraine. Armado sila ng mga armas mula sa kanluran para sa ataking ito. Pero dahil inaasahan ng mga Russians ang ataking ito, naganap ang labanan sa napakabigat na fortified positions ng Russia sa lugar na nauwi sa maliit na pag-usad at malamang ay napakalaking casualties sa hanay ng mga Ukrainians. Iniulat ng New York Times na halos 20% ng mga armas at sasakyan na ginamit ng Ukraine sa 2023 counter-offensive ay nawasak. Samantalang, ayon sa Russian Ministry of Defense, umabot ng higit 70,000 casualties ang naranasan ng Ukraine sa buong kampanya. Bagamat ang mga numerong iyon ay labis na pinagtatalunan at ang mga Western sources tulad ng Institute for the Study of War ay itinuturing na hindi makatotohanan ang mga bilang na iyon. Sa kabila nito, nabigo ang Ukraine na makamit ang kanilang mga layunin sa 2023 counter-offensive at naubos nila ang napakaraming resources at manpower sa pagtatangka na napilitan silang bumalik sa depensa noong 2024 at labanan ang mga Russians sa isang brutal at mabigat na estilo ng warfare. Simula noon sa buong 2024, nahirapan ang Ukraine sa mga chronic manpower at equipment shortages. Matapos ang 2 taon at kalahati ng nakakatakot na trench warfare na malamang ay nagresulta sa minimum na 200,000 Ukrainian military casualties na namatay at sugatan mula nang magsimula ang invasion, mas naging mahirap na makahanap ng mga bagong voluntaryo para sa Ukrainian Armed Forces habang tumatagal ang oras at ang pag-iwas sa draft ay mas naging karaniwan na rin. Noong November 2023, tinataya ng BBC na 650,000 Ukrainian men of fighting age ang tumakas palabas ng bansa sa nakaraang 2 taon mula nang magsimula ang Russian invasion. Karamihan ay nagtungo sa mga western borders papuntang Poland at Slovakia, sa kabila ng total ban ng gobyerno ng Ukraine sa lahat ng fighting age men na umalis ng bansa.
Ang pagbaba ng bilang ng manpower para sa army ay sumisira sa moral ng mga natitirang sundalo sa maraming paraan, lalo na sa usapin ng troop rotation sa front. Sa simula ng digmaan, noong mas marami pang voluntaryo ang Ukraine, naro-rotate ang mga sundalo sa front tuwing 2 linggo at nakakapagpahinga ng 1 linggo. Pero ngayon noong 2024, dahil sa kakaunting bilang, ang mga frontline Ukrainian soldiers ay nakakayanan ang halos 1 buwang tuloy-tuloy sa front na may 4 na araw lamang na pahinga sa pagitan, na malaki ang epekto sa kanilang kakayahan na patuloy na lumaban. Upang masolusyonan ang kakulangan sa manpower, ipinatupad na ng gobyerno ng Ukraine ang ilang mga reforma ngayong taon, tulad ng pagbaba ng military draft age mula 27 years old to 25 years old. Pinayagan din nila ang karamihan ng populasyon ng bilangguan ng bansa, maliban sa mga seryosong nagkasala, na mag-enlist sa armed forces kapalit ng maagang paglaya. At noong May 2024, kinancelled na rin ng gobyerno ng Ukraine ang lahat ng kanilang consular services para sa lahat ng mga male Ukrainian citizens sa abroad na may edad 18 hanggang 60, kabilang na ang cancellation ng lahat ng passport renewals sa pagtatangka na piliting bumalik sa bansa ang mga Ukrainian men na nasa abroad at harapin ang posibleng conscription. Sa usapin ng artillery, ang Ukraine ay nalalamangan ng Russia sa artillery sa buong frontline ng hanggang 20 bago dumating ang bagong $60 bilyong na US military aid package para sa Ukraine noong Abril ng taong ito, na sa wakas ay pumasa sa US Congress. Pero kahit pagkatapos nito noong August 2024, nalalamangan pa rin ang Ukraine sa artillery shells sa frontline ng ratio na 8:1. Ang mga issue sa manpower at supply para sa Ukraine, kasabay ng kabiguan ng kanilang 2023 counteroffensive, ay nag-shift ng momentum ng digmaan pabalik sa mga Russians ngayong 2024. Mula sa simula ng taon, nagawa ng mga Russians na patuloy na makakuha ng dahan-dahan pero maingat na mga gains sa Eastern Front dahil sa kanilang mga kalamangan sa firepower at manpower. Mula sa simula ng taon, libu-libong sundalo ang inihagis ng Russia laban sa depensa ng Ukraine sa Donetsk province ng Silangan, at nakapag-advance sila ng halos 1,200 square kilometers ng teritoryo, kabilang na ang mahalagang pagkakasakop sa Avdiivka noong February 2024, isang malaking suburb ng lungsod ng Donetsk na may pre-war population na 31,000 na katao. Simula noon, nag-advance ang mga Russians ng dahan-dahan pero sistematiko sa isang axis sa Donetsk province patungo sa mga bayan ng Chasivyar, Kostiantynivka, Toretsk at New York sa hilaga, at patungo sa strategic town ng Pokrovsk sa gitna. May pre-war population na humigit kumulang 60,000 residente. Mahalaga ang Pokrovsk bilang isang logistical center para sa Ukrainian Army dahil nakapwesto ito sa Highway T-054 na nag-uugnay sa ilang iba pang kasalukuyang hawak ng Ukraine na mga lungsod sa Donetsk tulad ng Konstantinovka, Chasivyar, Kramatorsk at Slovyansk na mas nasa hilaga. Sa kasalukuyang estado noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng August 2024 nang ginawa ko ang video na ito, ang Russian Army ay nakapasok na ng 13 kilometers lamang mula sa Pokrovsk, at kung magtatagumpay silang sakupin ito, mapuputol nito ang isa sa pangunahing highway ng Ukraine na ginagamit para isupply ang kanilang mga puwersa sa Konstantinivka at Chasivyar. At pagkatapos, kung magtagumpay ang mga Russians na sakupin ang mga undersupplied towns na ito, mabubuksan ang daan para sa kanila na mag-advance patungo sa mga pangunahing lungsod ng Kramatorsk at Slovyansk sa hilaga. Ito ang huling 2 pangunahing lungsod sa Donetsk province na patuloy na nananatiling hawak ng Ukraine sa labas ng kontrol ng Russia. Bawat isa sa kanila ay may pre-war populations na higit sa 100,000 tao. Kung magtagumpay ang Russia na sakupin ang mga huling lungsod na ito sa Donetsk, epektibong makukumpleto nila ang pag-ukupa ng buong Donetsk province at magiging napakahirap na para sa Ukraine na palayasin sila mula rito militarily. Lalo na kapag isinaalang-alang na hawak na rin ng Russia ang buong Luhansk province na katabi nito.
Nagsisimula ito sa pagkakakuha ng Russia sa Pokrovsk. At kung magtatagumpay sila doon, maaaring humantong ito sa kumpletong kontrol ng Russia at pag-ukupa sa buong Donbas region, isang malaking layunin ng digmaan ng Kremlin, na maaaring mag-focus naman sa susunod na hakbang ng Moscow sa kanilang iba pang pangunahing layunin ng digmaan sa Southern Theater, na kumpletuhin ang kanilang okupasyon sa mga probinsya ng Zaporizhia at Kherson. Lahat ng mga ito ay naideklarang inanex at idineklara bilang core Russian territories ng Russia, at kasabay ng malaking pag-push ng Russia patungong Pokrovsk. Nagbukas din ang mga Russians ng isang bagong front sa digmaan noong May 2024 bilang resulta ng mga malalaking opensiba ng Russia ngayong 2024. Ang sukat ng labanan na nagaganap sa buong Ukraine ang ngayong taon ay nasa pinakamataas na antas ng buong digmaan, lalo na ngayong summer, na higit pa sa intensity noong simula ng invasion noong early 2022. Ang casualties ng Russia lamang sa frontline ay tinatayang nasa higit 1,000 sundalo ang nawawala bawat araw sa average simula noong Mayo ng taong ito. Isang rate ng losses na katumbas ng ilan sa mga pinakamalupit na labanan na nakita noong Second World War. Kung ikukumpara nung Battle of Okinawa noong 1945, isa sa pinakamadugo at matindi na labanan ng American forces laban sa mga Japanese. Nagkaroon sila ng around 600,000 casualties per day. Pero dito sa silangan ng Ukraine ngayon, mas grabe pa ang sitwasyon. Ang labanan ay mas madugo at mas matindi kumpara pa sa labanang iyon. Para na talagang World War ang nagaganap dito sa Europe. Something na hindi na nakita ng mundo for more than 80 years. Ganong kalala ang labanan na ngayon ay kitang-kita na mula sa space ang mga sugat ng Eastern Ukraine na nagmamarka sa frontline. Habang patuloy na nakakakuha ng teritoryo ang Russia laban sa Ukraine, dumarami na ang usap-usapan na eventually talo ang Ukraine dahil sa ganitong klaseng labanan. Ang labanan na ito ay pabor sa mas malaking bansa na may mas maraming tao at gamit. Kaya ang sinasabi ng iba, baka dapat na raw makipag-usap na ang Kyiv para sa kapayapaan. Noong June 2024, sa akala niyang siya na ang may upper hand, inilabas na ni Russian President Vladimir Putin ang mga kondisyon niya para sa peace negotiations. Una, kailangan daw umatras ang lahat ng Ukrainian forces mula sa mga teritoryo ng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson bago pa magsimula ang kahit anong usapan. Dagdag pa rito, kailangan daw tanggapin ng Ukraine na ibibigay na sa Russia ang buong teritoryo ng mga ito, kahit na hindi pa fully nakokontrol ng Russia ang lahat ng lugar na ito. At higit sa lahat, kailangang kilalanin ng Ukraine ang pagkawala ng Crimea at mangako na magiging permanently neutral sila at isuko ang kanilang ambisyon na sumali sa NATO. Agad na tinanggihan ng Ukrainian government ang alok na ito. Naninindigan pa rin sila na magiging posible lang ang kapayapaan kung aalisin ng Russia ang lahat ng puwersa nito sa internationally recognized na teritoryo ng Ukraine at maibalik ang kanilang soberanya hanggang sa pre-2014 borders nila, kasama na ang Crimea. Pero hindi ibig sabihin nito na walang international pressure sa Ukraine na magsimula ng magbigay ng konsesyon sa Russia. Noong July 2024, bumisita si Hungarian Prime Minister Viktor Orban kay President Zelensky sa Kyiv at nakiusap na tanggapin ang ceasefire deal kasama ng Russia base sa kasalukuyang frontline. Ngunit muling tinanggihan ito ng Ukraine. Isang buwan bago nito, nag-host ang Switzerland ng summit tungkol sa peace sa Ukraine, kung saan 78 bansa ang nagkasundo na ang pagbabalik ng Ukraine sa pre-2014 borders ang magiging batayan ng pangmatagalang kapayapaan. Subalit, hindi sumang-ayon dito ang ilang malalaking bansa tulad ng Brazil, India, China, South Africa at iba pa. Kasabay nito, tumataas na rin ang pagdududa sa Western world sa patuloy na suporta para sa Ukraine. Si Donald Trump, na posibleng maging presidente ulit, ay nangakong ihihinto ang military aid ng Amerika sa Ukraine upang pilitin itong makipag-usap tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Sa gitna ng 2.5 taon ng digmaan at habang dumarami ang casualties, tumataas na rin ang pagod at pagkabahala sa lipunan ng Ukraine. Noong nagsimula ang Russian invasion noong early 2022,
82% ng mga Ukrainians ay mariing tumutol sa ideya ng pagsuko ng kahit anong bahagi ng kanilang teritoryo kapalit ng kapayapaan. Matatag ang kanilang paninindigan sa kabila ng halos 1.5 taong labanan. Ngunit matapos ang mga pagkabigo ng 2023 counteroffensive at ang mabigat na labanan sa East, unti-unting nagbago ang pananaw ng ilang Ukrainians. Pagsapit ng May 2024, halos 1/3 na ng populasyon ang nagsasabing maaari nilang isaalang-alang ang pagsuko ng teritoryo upang makamit ang kapayapaan. Dahil sa lumalaking pressure, parehong mula sa loob at labas ng Ukraine, at matapos ang unti-unting pagkatalo sa mga labanan sa East, napilitan ang mga leader ng Ukraine na gumawa ng matapang na hakbang. Kailangan nilang baguhin ang naratibo, palakasin ang moral ng kanilang mga sundalo, at subukang baliktarin ang kanilang kapalaran sa digmaan. Sa tag-araw ng 2024, napagdesisyunan nilang magsagawa ng isang malaking atake papasok mismo sa teritoryo ng Russia, isang high-stakes na sugal na maaaring magdala ng malaking pagbabago. Sa nakalipas na mga taon, nakapaglunsad na ng ilang cross-border raids ang Ukraine papasok sa Russia, gaya ng mga raid noong May 2023 at March 2024 sa Belgorod Province. Ngunit, ang mga ito ay isinagawa lamang ng mga pro-Ukrainian militia at hindi ng professional Ukrainian army. Palaging maliit na paglusob lamang ang ginawa nila bago bumalik sa kanilang teritoryo. Hindi pa kailaman sumubok ang Ukrainian army ng isang malaking atake na may layuning panatilihin ang kontrol sa teritoryo ng Russia. Habang sinusuri ng Ukrainian military planners ang kanilang mga hangganan, napansin nila ang isang malaking kahinaan sa northern section ng border ng Russia, particular sa Kursk province. Sa kabila ng malakas na depensa ng Russia sa frontline sa timog at silangan, ang northern border ay may mga gaps sa defensive lines at kulang sa anti-tank obstacles at minefields. Hindi inaasahan ng Russia na may malakihang atake na manggagaling mula sa Ukraine papasok sa loob ng Russia. Sa loob ng ilang buwan, ngayong tag-araw, tahimik na nagre-deploy ang Ukraine ng kanilang mga tropa at kagamitan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa patungo sa Sami Province sa north. Nagsagawa sila ng training at nagpretend na kumukuha ng bagong kagamitan habang dahan-dahang binuo ang puwersa para sa isang atake sa mas mahinang depensa ng Kursk Province. Bagamat lihim ang pagkilos ng Ukraine, napansin pa rin ng Russia ang mataas na konsentrasyon ng Ukrainian troops sa Sami. May ulat na isinumiti sa Russian military authorities isang buwan bago ang pag-atake. Ngunit tila nabigo ang Russian intelligence na makapitalize ito at ma-anticipate ang atake mula sa direksyong ito. Ang operasyon ay sobrang sekreto na iilan lang sa mga nangungunang leader ng Ukraine ang may alam tungkol dito. Ang karamihan sa mga sundalong lalahok ay ininform lang tungkol sa plano ilang araw bago ang mismong operasyon. Noong August 6, nagising ang mundo, pati na rin ang United States, sa balitang ilang libong Ukrainian soldiers ang nag-invade sa Russia, dala ang American-supplied weapons. Nagulat ang mga opisyal sa Washington dahil hindi sila ininform ng Ukrainian leadership tungkol sa planong ito. Ngayon, nagaganap na ang Second Battle of Kursk sa parehong battlefield kung saan naglaban ang Germans at Soviets noong 1943 na naging turning point ng World War II. Posible ring maging turning point ang labanan na ito sa kasalukuyang Russian-Ukrainian War. Habang hindi pa gaanong malinaw ang ultimate military objectives ng Ukraine sa opensibang ito, maaaring malaki ang maging epekto nito sa kinabukasan ng digmaan. Maagang speculation ang lumabas na ang pangunahing target ng Ukraine ay ang maliit na bayan ng Sudzha sa border dahil ito ang may gas transfer station na mahalaga para sa pagdaloy ng Russian natural gas patungong Europe. Kung kontrolado ito ng Ukraine, hawak nila ang pagdaloy ng gas sa pipeline na ito. Pero hindi naman gustong isara ng Ukraine ang gas flow dahil patuloy silang binabayaran ng Russia ng transmission fees. Kaya hindi rin ito ang buong dahilan ng pag-atake nila. Mas posibleng target ng Ukraine ang Kursk Nuclear Power Plant, isa sa pinakamalaki sa Russia na maaaring gamitin bilang leverage sa negosasyon laban sa okupasyon ng Russia sa Zaporizhia Nuclear Plant sa Ukraine.
Sa pamamagitan ng pag-atake sa Kursk, napilit ng Ukraine ang mga tropang Ruso na umatras at hindi na maabot ang mga border villages sa Sami province. Isa rin sa mga layunin ng Ukraine ay mapigilan ang Russian Air Force na gamitin ang mga air bases nila sa Kursk para bombahin ang mga posisyon sa Ukraine. Sa pag-usad ng mga puwersa ng Ukraine, mas mapapalapit na ang mga US-supplied HIMARS rocket systems para tuluyang sirain ang airbase ng Russia. Bukod dito, tila nais din ng Ukraine na ilayo ang mga sundalong Ruso mula sa Donetsk frontline para maibsan ang pressure sa mga puwersa nila doon. Dahil sa matinding kakulangan sa manpower ng Russia, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang puwersa. Ngunit nahihirapan silang mag-recruit ng mga bagong sundalo. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Kursk ay naglalagay ng pressure sa Russia na mag-order muli ng mobilization, isang desisyon na siguradong magiging hindi popular sa loob ng bansa. Sa kabuuan, nakamit ng Ukraine ang strategic advantage sa pag-atake nila sa Kursk. Hindi lang ito nagbigay ng moral boost sa kanilang mga sundalo, kundi nagbigay din ito ng leverage sa posibleng ceasefire negotiations sa hinaharap. Ngunit, malaki rin ang risk ng operasyon na ito. Kung na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!